Ang Sining at Buhay ni Dante Rivero, isang haligi ng pelikulang Pilipino. Sa malawak at makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, iilang pangalan lamang ang nananatiling nakatatak ng may bigat at paggalang sa kamalayan ng publiko sa paglipas ng maraming henerasyon. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Dante Rivero, isang veteranong aktor na ang husay ay hinubog ng mahigit 50 dekada ng walang patid na pag-aalay ng sining sa industriya. Bilang isang premyadong alagad ng sining, ipinamalas niya hindi lamang ang kanyang likas na talento sa pag-arte, kundi maging ang isang antas ng profesionalismo at dedikasyon na nagsilbing pamantayan para sa mga artistang sumunod sa kanyang yapak. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng pagsisikap, pagbabago at pananatiling tapat sa sining na kanyang minahal. Isang patunay na ang tunay na bituin ay hindi kumukupas, bagkus ay lalong nagliliwanag sa pagdaan ng panahon. Kabanata 1, mga unang taon at paghubog ng pangarap. Isinilang si Luisito Ramos Mayor noong 5 ng Agosto 1900 at 46 sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Siya ang bugtong na anak ng mag-asawang Luis Mayor, isang Amerikanong kasapi ng US Navy, at Pasensya Ramos, isang Pilipina. Ang kanyang pagiging anak ng isang banyaga at isang Pilipina ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pisikal na katangian, kabilang na ang kanyang kapansin-pansing taas na 5 talampakan at 11 pulgada na sa kalaunan ay magiging isa sa kanyang mga puhunan sa industriya ng pelikula. Subalit ang mga unang yugto ng kanyang buhay ay hindi naging madali. Lumaki siya sa isang pamilyang nakaranas ng kahirapan, isang kalagayang naging dahilan upang siya ay tuksuhin ng kanyang mga kaklase noong siya ay nasa high school. Ang kanyang pinagmulang lahi ay naging dahilan din ng pangungutya. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay hindi nagsilbing hadlang sa kanyang mga mitiin. Sa halip, ang mga ito ay naging gatong na nagpaalab sa kanyang determinasyong magsumikap upang may angat ang antas ng kanilang pamumuhay at patunayan ang kanyang sariling halaga. Sa kanyang kabataan, malayo sa kislap ng mga kamera at entablado ang kanyang pangarap. Nais niyang maging isang piloto, isang propesyong sumisimbolo sa paglipad at pag-abot sa matatayog na pangarap. Ngunit tila may ibang landas na itinakda para sa kanya ang tadhana. Ang pangarap na paglipad sa himpapawid ay napalitan ng isang paglalakbay sa masalimuot ngunit makulay na mundo ng sining at pagganap. Kabanata 2, ang pagpasok sa daigdig ng pelikula. Habang nag-aaral sa PCCI, Philippine College of Commerce and Industry, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbukas ng pinto para kay Dante Rivero patungo sa show business. Noong 1967, napansin siya ni Ginang Emilia Blas, ang isa sa mga haligi ng Lea Productions, isa sa mga nangungunang film studio noong panahong iyon. Nakitaan ng pamunuan ng studio ng malaking potensyal ang binatang si Luisito Mayor at hindi nagtagal, binigyan siya ng screen name na Dante Rivero at isinalang sa kanyang kauna-unahang pelikula. Ang kanyang naging pambungad na pagganap ay hindi sa isang maliit na papel, kundi bilang kapareha ng isa sa mga pinakamalaking bituin ng panahong iyon, ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero. Sa pelikulang Nag-aapoy na Dambana, 1967, agad siyang ipinakilala bilang isang bagong leading man. Ang pagkakapare sa isang iginagalang na aktres ay isang malaking hakbang na nagbigay diin sa tiwala ng studio sa kanyang kakayahan. Ang positibong pagtanggap sa kanya ng manonood ay nagbunga ng sunod-sunod na proyekto sa loob lamang ng parehong taon. Isang malinaw na senyales na isang bagong bituin ang isinilang. Kabanata 3, pagsibol at pamamayagpag ng isang bituin. Mula sa kanyang matagumpay na pasinaya, ang karera ni Dante Rivero ay tuloy-tuloy na namayagpag sa huling bahagi ng dekada 60 at sa buong dekada 70. Naging isa siya sa mga pinakaabalang aktor ng kanyang henerasyon na nakatrabaho ang ilan sa mga pinakamahuhusay na direktor at pinakasikat na artista ng bansa. Sa mga huling taon ng dekada 60, itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang romantikong leading man. Kabilang sa kanyang mga pelikula sa panahong ito, ang Prince Charming, Lola Cinderella, Aragon Brothers, Adriana at Leslie, 1969. Sa mga proyektong ito, nakasama niya ang mga nagniningning na bituin tulad ni Lisa Lorena, Hilda Coronel at Rosemary Sonora
na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang idolo ng kababaihan. Pagsapit ng dekada 70, nagsimulang ipakita ni Dante Rivero ang lalim at lawak ng kanyang kakayahan bilang isang aktor. Lumayo siya sa tipikal na papel ng isang matipunong bida at sinubok ang kanyang sarili sa mas komplikado at mapanghamong mga karakter. Ang panahong ito ang nagmarka ng kanyang ebolusyon mula sa pagiging isang movie star patungo sa pagiging isang seryosong aktor. Noong 1970, lumabas siya sa mga pelikulang Magic Makinilla at sa kinikilalang classic na Santiago. Sinundan ito ng mga proyektong tulad ng Cadena de Amor, Crush Ko si Sir, at Kung Bakit May Tinik ang Mga Rosas noong 1971. Pagsapit ng 1973, lalo pang naging mabigat ang kanyang mga ginampanang papel sa mga pelikulang Clorinda, Lupa, Ginirang, Ang Bukas Ay Akin, at Isinilang ang Anak ng Ibang Babae. Ang taong 1975 ay naging isa sa pinakamahalagang yugto sa kanyang karera, kung saan pinatunayan niya ang kanyang pambihirang husay sa drama. Kabilang sa mga di malilimutang pelikula niya sa taong ito ay Ang Babaylan, Hindi Ka Dapat Nilikha, Sa Pagitan ng Dalawang Langit, Bulaklak Man Ay Lupa, Pagsapit ng Dilim, at ang obra Maestrang Lumapit, Lumayo ang Umaga. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga karakter na puno ng pasakit, pag-ibig at paninindigan. Nagpatuloy ang kanyang pamamayaagpag hanggang sa huling bahagi ng dekada sa mga pelikulang tulad ng Walang Bakas na Maiiwan, ang horror classic na Maligno, Susan Kelly, Edad 20, at Kapitana Esther noong 1977, at Ang Halik ni Judas, Ako Ang Iyong Ina, at Hiwaga noong 1979. Sa bawat proyekto, ipinamalas niya ang kanyang versatility, mula sa drama, aksyon, hanggang sa light comedy. Isang katangi ang bihira sa mga aktor na kadalasang naikakahon sa iisang uri ng papel. Kabanata 4, ang sining ng pagganap at pagkilala. Ang tatak ni Dante Rivero bilang isang aktor ay ang kanyang kakayahang maging totoo at kapanipaniwala sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Mayroon siyang angking kakayahan na maghatid ng matitinding emosyon sa paraang banayad, ngunit tumatagos sa puso ng manonood. Ang kanyang pag-arte ay hindi magarbo o labis, kundi nakaugat sa sinseridad at malalim na pag-unawa sa psikolohiya ng kanyang karakter. Isang halimbawa ng kanyang kakayahang maghatid ng matinding damdamin ay makikita sa isang eksena kung saan ang kanyang karakter, isang amang puno ng galit at pagmamataas, ay nagpahayag ng kanyang saloobin sa anak na nagkasala. Mula noon, ang pagtataksil niya, sinira na niya ang karangalan niya, at pati ang karangalan natin sinira din niya. Ang nais niya ay magpakalubog sa putik. Maglunoy siya hanggat gusto niya. Nang tanungin kung ano ang kailangan gawin ng anak para mapatawad, ang mariin niyang sagot ay, kapag natanggal niya ang pilat sa kanyang mukha, patatawarin ko siya. Sa mga linyang ito na ipamalas niya ang tigas ng puso at ang bigat ng sakit na dinadala ng isang ama. Isang pagganap na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pagbibigay buhay sa mga komplikadong emosyon. Ang kanyang husay ay hindi na natiling walang pagkilala. Sa kanyang mahabang karera, makailang beses siyang nanomina at nagwagi sa iba't ibang prestihiyosong institusyon na nagbibigay pararangal. Ang mga tropeyong ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay, kundi patunay sa kanyang ambag sa pag-angat ng kalidad ng pag-arte sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kabanata 5. Ang personal na pilosopiya sa likod ng kamera. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatang kanyang natamo, nanatiling simple at nakatapak sa lupa si Dante Rivero. Ang kanyang mga karanasan sa kahirapan noong kanyang kabataan ang humubog sa kanyang pananaw sa buhay. Naging pamantayan niya ang isang pilosopiya na kanyang isinabuhay mula pa noong siya ay nagsisimula pa lamang. Kung nais ng isang tao na magtagumpay, ay dapat lamang natulungan niya ang kanyang sarili. Ang prinsipyong ito ng pagiging self-reliant ang naging sandigan niya sa pagharap sa mga hamon ng industriya. Sa labas ng kamera, si Dante ay isang taong tahimik at maingat sa kanyang mga pananalita. Mas pinipili niyang magmasid at magsalita lamang kung kinakailangan. Isang katangi ang kabaligtaran ng kanyang mga madamdaming pagganap sa pelikula.
Palagi niyang sinusunod ang kasabihang ang tao ay dapat gumawa ng mabuti upang gantihan din ng mabuti. Ang mga gabay na ito, pagsisikap, pagiging mapagkumbaba at paggawa ng tama, ang nagsilbing tulay niya patungo sa tagumpay na kanyang tinatamasa. Isa rin sa kanyang mga hinahangaang katangian ay ang kanyang pagpapanatili ng pribadong buhay para sa kanyang pamilya. Sa isang industriyang bukas sa mata ng publiko ang bawat galaw, matagumpay niyang naihiwalay ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kapakanan ng kanyang mga anak. Mula sa ingay at intriga ng show business, ito ay isang testamento sa kanyang pagpapahalaga sa pamilya, higit sa anumang kasikatan. Kabanata 6, isang buhay na pamana sa industriya. Ang paglipas ng mga dekada ay hindi nagpahina sa ningning ni Dante Rivero. Sa halip, ito ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isang institusyon sa industriya. Mula sa pelikula, matagumpay siyang nakatawid sa mundo ng telebisyon, kung saan patuloy siyang nagbabahagi ng kanyang talento sa mga mas batang manonood. Kabilang sa kanyang mga kilalang proyekto sa telebisyon ay ang Princess and I noong 2012, Princess in the Palace mula 2015 hanggang 2016, at ang mga kamakailang serye na Bilangin ang Bituin sa Langit at The Broken Marriage Vow noong 2021. Sa bawat proyektong ito, ipinapakita niya ang parehong antas ng dedikasyon at profesionalismo na kanyang ipinamala sa simula pa lamang ng kanyang karera. Sa kasalukuyan, sa kanyang edad na mahigit 70 taon, nananatili siyang aktibo at isa sa mga pinakarespetadong aktor sa bansa. Ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat ng inspirasyon, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng parangal o sa tindi ng kasikatan, kundi sa haba at kalidad ng serbisyong inialay sa sining at sa paggalang na nakakamit mula sa mga kasamahan sa industriya at sa milyon-milyong tagahanga. Ang pangalang Dante Rivero ay hindi lamang isang pangalan ng isang aktor. Ito ay isang sagisag ng kahusayan, integridad, at walang kupas na pagmamahal sa sining ng pagganap. Ang kanyang pamana ay mananatiling buhay, hindi lamang sa mga pelikula at palabas na kanyang pinagbidahan, kundi sa puso ng bawat artistang kanyang naging inspirasyon at sa alaala ng bawat manonood na kanyang naantig.